Hindi siya makasabay sa halik nito. Napapasinghap siya at ang maiksing katinuan sa utak niya ay nasakop ng impluensya ng alak. I'm giving you another chance to run. Run, Marian. Udyok na bulong nito kahit na binababa na nito ang zipper ng dress na suot niya. Napapikit siya. Tumatahip ang dibdib niya sa sobrang init. Not running away? Baka hindi ka na makalakad bukas. I'm telling you, I'm big. Paus at mabigat na muli nitong binulong na tila nagtitimpi. Hindi niya alam ngunit lalo siyang nag-init sa boses nito. Doon nga lang nag-sink in sa kanya na kapag natuloy sila, malalaman nitong hindi na siya virgin. Mabilis siyang napamulat sa naisip. Shit, hingal niyang pagmumura. Paano pa siya tatakbo kung ang titig nito sa kanya nanlalapa? Maalab at alam niyang hindi na ito mapipigilan. Bumalik tuloy ang alaala niya kung paano nabuo ang kambal niyang anak. Kagaya ni Sir Harry ang lalaki, may kalakihan ng katawan. Ang pinagkaiba lang ay may ahas ang kilos ni Sir Harry. Hindi ka gumamit ng condom, sir? Wala sa sariling sambit niya. Doesn't matter. I will do withdrawal. Don't worry. Pagpapakalma nito. Ilang beses siyang lumunok. Ilang saglit pa'y nakarating sila sa rurok. Kinabahan siya. Hinihingal to bumagsak sa itaas niya. Sleep, Kitty. Inaantok pa nitong bulong. Nataranta siya at gusto itong itulak. Ngunit napakalaki nito. Sumiksik to sa dibdib niya at wala yatang pakialam sa nangyari. Sir, uuwi po ako. Pilit niyang gising at tulak dito. Ngunit himigpit ang yakap nito sa bewang niya. Later, stay still. Huwag kang gagalaw. Huwag mong gisingin. Halos bulong na lang nasambit nito. Nalamig siya sa tinutukoy nito. Paggising ay sikat ng araw ang tumama sa mga mata niya. Nasilaw siya at nahirapang magmulat ng mga mata. Masakit ang katawan niya. Doon nga lang din rumihistro sa kanyang nangyari kagabi. Shit, napamura siya matapos matantong umaga na, pero naroon pa rin siya sa kwarto ni Sir Harry. Mabilis niyang nilingon ang katabi ngunit wala ni ito doon. Hindi na nga niya maalala kung anong oras ito umalis sa itaas niya. Hihinga na sana siya ng maluwag kung hindi lang naramdaman ang madiing titig sa kanya na tumatago sa balat niya. Napalunok siya at unti-unting napatingin sa harap niya. Sumikdo ang dibdib niya at nahilang kumot. Naroon sa paanan niya si Sir Harry. Nakaayos na ng business suit. Nakapamulsa habang may hawak na baso ng brandy. Pinaghalong madiin at malalim na titig ang natanggap niya dito. At noong lingunin nito ang kama na walang bahid ng dugo, alam niya na kaagad ang nasa isip nito. Sir, magpapaliwanag po ako. Sobrang kabang sambit niya lalo't tumalim ang titig nito at umigting ang panga. Harry's POV. Kumibot ang labi niya habang nakatitig sa kanyang sekretarya. He wouldn't deny that he enjoyed the night. What makes him mad right now is the fact that she lied to him. And yet, he felt so thirsty. Kinago niya sa pag-inom ng alak ang nararamdamang init mula dito. No, hindi na kailanman siya makikipagtalik sa babae. Nasa rules na ng buhay niya na virgin lang ang gagalawin niya. Matapos ng paghihiwalay nila ni Karil. But heck, he needs to calm down or else he will pin his secretary again on the bed. Sir, I'm really sorry. Mas kinipkit nitong kumot sa katawan. Umigting ang panga niya. Kinuha ang paper bag sa sofa niya at binagsak sa kama. Sa tabi nito, Leave, Miss Castro. Malamig niyang utos dito. Nilalabanan ang init na nararamdaman. Sir, kailangan ko pong trabaho. Leave. Mas madiin niyang utos bago nilagok ang alak at tumalikod dito. Hindi siya kumibo kahit parinig niya ang pagbibihis nito. Ilang segundo lang ay bumukasara ng pinto niya. Nang masiguradong wala na ito'y tinapon niya ng basong hawak sa kama. Kumalat sa bedsheet ang natirang alak. Shit! Pagmumura niya sa inis. Agad niya ring tinawagan si Mara. Find me a new secretary. Mading utos niya dito. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Agad siyang bumaba. Hindi na rin niya dinatnan si Marian sa baba. Pero nadaanan siya noong papalabas ng sasakyan niya sa village. Kusa siyang pumreno kahit hindi nito napansin. Nakatulala pa ito sa daan at napapasigaw ng businahan niya. Masama itong tumitig sa sakyan niya kaya binaba niyang bintana. Hop in. Walang emosyong utos niya. Sobrang layo ng gate. Mainit pa to, wala itong payong. Binuksan na nga niyang pinto sa passenger seat para pumasok to. Tumikwas ang kilay niya nang isara nitong pinto. Thank you, but no thanks sir. May halong inis na sambit nito bago nagpatuloy sa lakad. Mabagal niyang pinagana ang sasakyan at sinabayan nito. Mainit, you'll burn your skin. Hop in, Miss Castro. Pamimilit niya dito pero hindi to lumingon at diretsong tingin sa daan. Baka ilang ulit niya itong pinilit ngunit para itong bingi. Sa inis niya pinaharurot niyang sasakyan.
Nangisi pa siya matapos makita sa rearview mirror ang pamimewang nito't ambang pagsuntok sa ere. Crazy, bulong niya pa sa sarili habang nakangiti. Otomatiko niyang inigting ang panga matapos mapagtantong nakangiti siya. Hindi dapat. Aburido tuloy siya pagdating sa opisina. Taranta pa si Emil na lumapit sa kanya. Remind me of my schedules, Emil. Malamig niyang utos dito. Meeting by 11 p.m., meeting by 2 p.m., 3 p.m., ribbon cutting by 5 p.m., and more meetings till 10 p.m., sir. And next week may baby shower, sir. Kusang tumigil ang paa niya sa paglalakad sa pagbigkas ni Emil sa schedules niya. Baby shower? Yes, sir. Baby shower po ni Miss Karil. Invited po kayo and hindi po pwedeng hindi pumunta. Business gathering din yon at may after party po. At invited din po ang ilang miyembro ng Alpha Omega. Sobrang hinang bulong nito sa dulo. Hindi niya pinansin ang sinabi nito sa dulo matapos manikip ang dibdib niya. Ang inalagaan niya kasing babae sa loob ng 5 taon ay pinakinabangan lang ng ibang lalaki. Shit, ang galit niya ay umuusbong na naman. Call Mara. Tell her to go to my office. Utos niya kay Emil bago pumasok sa sarili niyang opisina. Marahas niyang hinubad ang coat at pabagsak na umupo sa swivel chair. Galit niya rin kinuha ang ballpen matapos makitang may invitation nga siya sa baby shower. Ilang minuto lang ay nasa harap na niya si Miss Mara. Sir, bakit po sir? Kabado tong tumayo ng tuwid. Nagsalubong ang mga kilay niya. Buy some two-piece bikini, summer dress, and anything that is perfect for the beach. Namilog ang mga mata nito't napahawak sa dibdib. Para sa akin po sir? Napapikit siya ng mariin. No, it's for Marian. Tell her to come to my house next week. Pero kakasend niya lang po ng resignation letter niya at naghahanap na po ako ng bagong sekretarya. Gaya ng utos niyo, ano po bang ginagawa niyo sa kanila? Kung hindi niyo pinapaalis, nagre-resign naman. Pinipilayan niyo yata. Ay! Sabi ko nga po tatawagan ko si Marian. Mabilis itong bawi noong matalim niyang tinitigan. Tinikom nitong bibig at tumatras kahit nakaharap pa sa kanya. Noong makalapit sa pinto'y mabilis tong lumabas. Mara siyang napabuga ng hangin. Wala siyang choice kung hindi kunin muli si Marian, itong pinakilala niyang girlfriend. Talo siya kung haharap siya kay Karil na wala pang bago at pinalit dito. He will never allow that. Kahit magbayad pa siya ng malaki, gagawin niya. Wag lang magbukang kawawa sa harap nito. The great Harry Roosevelt is paying a girl just to be his girlfriend. Shit, he need to save his ego. Nasa ganun na siyang pag-iisip nung sumilip sa pinto si Mara. Sir, maghahanap na raw po siya ng ibang trabaho. Sabihin mong bumalik siya dito kung hindi idedemanda ko siya sa pagtanggap ng cheque ko. Madiing utos niya. Mabilis tong tumangot, hindi na bumalik ng tanong. Kampante siyang darating ito sa sunod na linggo. Umangat ang gilid ng labi niya noong mapagbuksan ng pinto si Marian. Nakasimangot at walang bitbit ko hindi maliit na bag. Magre-resign na ako. You can't. Hindi ko tinanggap ang resignation letter mo. Paus ng sagot dito. Bumaba ang tingin nito sa hubad niyang katawan at sweatpants na mababa at halos titaw ang kanyang V-line. Eyes up, Kitty. Nabigat niyang utos. Umiwas to ng tingin at pinipilit na magsungit. Kumibot ang manipis nitong labit na litang bahagyang biluging mga mata. Ano na naman bang utos mo? You go with me. Saan? Gaano katagal? Mabilis lang ba? Sunod-sunod na tanong nito. Naghagod siya ang buhok at gusto na lang si Ilin ng halikang madaldan nitong bibig. You're my girlfriend, remember? Mahinang paalala niya. Ako, kailan pa? Kusa tong natigilan, malamang naalalang event na pinuntahan nila last week. Hindi, ayoko. Hindi ako sasama. Madiing sagot nito ngunit umangat lang ang gilid ng labi niya. Ngisi-ngisi pa siya nung madala ito sa resort. Suot ang yellow backless summer dress na kasama sa mga pinamili ni Mara. Sa susunod, hindi na ako magpapanggap na girlfriend mo. Apila nito. Kung paano niya napapayag, tinakot niyang idedemanda. Don't worry, you can be my secretary again. Simpleng sagot niya bago to giniya sa villa na pagtutuluyan nila. He rented the best, pinakamaganda kaysa sa villa ni Karil. Kompleto, with jacuzzi. Sir, doon na lang po ako sa hotel. Ayaw pa nitong pumasok ngunit tinila niya sa loob. No, you stay here with me. Magtataka sila kung magkahiwalay tayo. Labag pa sa loob nitong sumunod at mag-ayos ng gamit doon. Agad nga rin niyang hinila sa dalampasigan matapos makitang halos kalat na doon ng mga guest na invited. Tinanguan niya pang ilang miyembrong kasapi sa fraternity kagaya niya. Pinagsalikop niyang mga palad nila at hinila to sa sun lounger. Malayo pa lang ay tanaw na niyang papalapit sa kanya si Karil.
To mock him, of course. Sit here. Bulong niya sa sekretary niya tinapik ang kandungan niya. Po, ayoko. Sir Harry! Inis nitong bulong sa paghila niya sa bewang nito upang bumagsak to sa kandungan niya. Kiss me. Muling utos niya lalo't napakalapit na ni Karil. Dito sir? Nilantang na tanong nito at nilingon ng mga guests sa paligid. Hindi siya sumagot bagkus ay kinabig ang batok nito at marubdob na nilakan upang makita ng ex-girlfriend niya. Ngunit ang balak niyang mabilis na halik ay nagpagising ng sandata niya. Nawala sa isip niya si Karil. Buong atensyon niya na kay Marian na, Sir, mabigat nitong sambit sabay kapit ng madiin sa balikat niya. Ngunit muli niyang siniil ito ng halik. Shit, he doesn't care anymore. Kung tirik ang araw at nasa labas sila. Marian's POV. Mabilis niyang naitulak sa Sir Harry nung marinig ang malakas na tikim. It's broad daylight. Have some decency. It's my baby's party. Madiing parinig pa ni Karil kaya namulang mga pisngi niya sa hiya. Sabit na nga lang siya sa party nito. Gumawa pa siya ng milagro. Gusto niyang tumayot lumayo kay Sir Harry. Ngunit tinapit nito lalong bewang niya. Be sweet to me. Palalang bulong pa nito na pinisilang bewang niya. Hindi niya alam ang gagawin. Never siyang nagka-boyfriend. Kusa na lang niyang dinantay ang pisngi sa malabalahibong dibdib nito at niyakap to sa braso. We're sorry, I couldn't resist my girl. She's too sexy to be ignored. Namamaos na paos. Nasagot ni Sir Harry kay Karil na kinairap nito. Maniniwala sana siyang sexy siya kung hindi niya lang alam na pretend girlfriend na ang trabaho niya dito ngayon. Whatever. Huwag niyong kalimutang may party pa mamayang gabi. Baka mamaya magkulong lang kayo sa villa. Mapait na bigkas nito bago sila lagpasan. Nakagat niya ang looban ng pisngi niya tuluyan ng lumayo kay Sir Harry. Kahit pahinabol nitong bewang niya. Tingin ko po gusto pa kayo ni Miss Karil. May hinang sabit niya base sa napuna niya. Galit kasi si Karil at mapait na magsalita. Malakas ang pakaramdam niyang mahal pa nito si Sir Harry. Bahagyang kumirot ang dibdib niya sa naisip habang umigting naman ang panga ng boss niya. I don't think so. Malamig nitong sagot. Huminga siya ng malalim at inayos ang summer dress niya. Subukan niyo pong kausapin at balikan. Mukhang may chance pa po kayo. I am not asking for your opinion, Miss Castro. You don't know a thing. Galit na mahinang asik nito bago mas nauna pang umalis sa sun lounger. Nakagat niyang ibabang labi, tingin niya na inis talaga ito at malamang na nasaktan. Baka lang naman kasi hinihintay lang ito ni Karil na manuyo. Pero buntis si Karil kay Emmanuel. Nangaliwa ba to? Sumakit yata ang ulo niya kakaisip. Hindi na rin niya mahagilap si Sir Harry para sana mag-sorry. Wala rin ito sa villa. Mag-isa nga lang siyang nagpunta sa party, suot ang baby blue string two-piece at tinakpan lang ng balabal ng bewang niya. Binitbit na rin ang blue paper bag na regalo na Sir Harry para sa baby ni Karil. Gusto niyang umatras nang makitang maraming taong nasa pool area para sa party. Halatang lahat may kaya. Nagagandahan ng swimsuit at tumuulan ng maraming alak. Nagtataka tuloy siya kung baby shower pa ba yon. Tahimik na lang niyang nilapag ang paper bag sa gift section. Naghanap na rin ng mesa na walang tao. Hindi niya kayang makipagsabayan. Baka mas mahirap pa siya sa mga katulong ng mga to. Gosh, have you seen Harry? He's so hell hot girl. Pinakawalan niyo ni Karil. Kung akong girlfriend niya, itatali ko yun sa kasal. Pati sa kama oh. Daing pa nito sa dulo kasabay na hagikikan. Natuloy-tuloy ang panyat na paupo na lang basta sa malapit na mesa. What do you expect? 5 years na lang in a relationship. Hindi mo lang na-engage. Baka hindi magaling magromansa si Harry. Bulong pa ng isang babaeng kulay purple ang buhok at tumitingkad ang kaputian. I will disagree, haven't you heard? Nandito lahat miyembro ng Alpha Omega, and Harry is one of them. Ibig sabihin nun pa siya nakakama ng babae. Shit, gusto ko sumali sa fraternity nila at kahit mawasak lang na isang Harry Roosevelt, pwede na. Oh gosh, so hot! Ungol pa nito sa dulo kasabay na hagikikan muli ng mga kaibigan nito. Tumatawag mga to, nagpapanta siya habang siya'y nanlalamig na. Tama naman ang narinig niya, hindi ba? Nandito mga miyembro ng Alpha Omega, ang fraternity na kasapi ng sorority nila Athena. At si Sir Harry, kasapi siya doon, kumalabog ang dibdib ni Maria na tumikot ang tingin sa paligid. Nanginginig ang kamay niyang kumuha ng alak sa dumaan na waiter. Pinagdarasal niya sana'y matisuran niya ang ama ng kambal upang hindi na maghirap ang mga anak niya. Kahit sustento na lang, tatanggapin niya. Dumiin ang hawak niya sa wine glass. Dapat may makausap siya isa man lang sa mga nagagapuhan at matitipunong lalaki doon. Isang jaguar lang naman ang dapat niyang makilala.
Rumaragasang pinaghalong kaba at excitement sa dugo niya habang sinusuyod ng tingin ng mga kalalakihan na nagkalat. Hindi man niya sabi kung sinong fraternity member doon at sinong hindi. Tumayo siya sa kinaupuan at sinimulang humakbang. Harry's still the leader up until now. He's just a businessman, a billionaire. But he's also a fraternity leader. I want him na. Muling dinig niya sa babae kanina kahit nawalan siya ng pokus sa dinadaanan. Nasagi niya upuan. Namilog ang mga mata niya sa pagkawala ng balanse. Tumilapon ang hawak niyang wine glass kasabay ng pagsubsob niya sa mesa at pagbagsak sa lupa. Napaigik siya sa sakit ng tagiliran niyang tumama sa mesa. Narinig niya pang malakas na singhapan at kumusyon. Sigurado siyang lahat ng mga matay nakatingin na sa kanya at sana'y lamunin na lang siya ng lupa upang mawala doon. Nakakahiya, clumsy girl. Maninira pa ng party, dinig niyang parinig ng isang ginang. Nag-init ang sulok ng mga mata niya. Hindi siya makatayo kahit na anong subok niya. Natigil pa siya nang makita ang pares na maputing paa sa harap niya kasabay ang pagbuhos sa kanya ng malamig na tubig. Nanindig ang mga balahibo niya at nayakap ang katawan sa lamig. You ruined my party. I hate you. You're such an attention seeker. Galit na sigaw ni Karil sa kanya. Nagbulungan ng mga bisita nito kaya hiyang-hiya siya lalo. Nilukob siya ng takot at hinanap ng mga mata niya sa Sir Harry para humingi ng saklolo ngunit hindi niya makita. Hindi ko sinasadya, Miss Karil. Ayusin ko na lang mga mesa at babayaran ng damages. Pilit niyang paliwanag habang pilit ding tumatayo. Pwede niyang ipambayad ang cheque ni Sir Harry. Parang gusto niyang isampal yun kay Karil. Marin siyang napapikit nung itulak siya nitong muli sa lupa. Matalim niya tuloy itong natingnan, nawala ang takot niya bigla. Umaabuso na to at hindi niya gusto yon. Hindi ka na nga invited, nang gulo ka pa. Such a piece of trash. Sang squatter ka ba na pulot ni Harry? Ipagpapalit na lang ako sa clumsy pa. Mas galit na sigaw nito bago kumuha ng panibagong picture ng malamig na tubig. Tumiimbag ang siya at napatitig lang doon. Hindi na makatayo. Bahala na kumabuhusan siya muli ngunit may malaking palad na pupigil sa palapulsuhan nito. Enough, Karil. It was an accident. Madiing pigil nito kay Karil. What? Are you insane? She ruined my party, Jaguar. Nasirang party ng baby ko dahil sa kanya. She is so cheap. Huwag mo siyang ipagtanggol, Jaguar. Nairit ang angil nito samantalang siya'y nanlamig ngulit sinundan ng tingin ang nagmamay-ari ng malaking palad na tinawag nitong Jaguar. Napasinghap siya nung humarap ito sa kanya. Noong magtama ang paningin nila, bahagyang naging kulay brown ang mga mata nito. Dahil sa pagtama ng ilaw kaya sumikdo ang dibdib niya. Kapareho nito ng mga mata ang kambal. Stop being a brat, Karil. Madiing bulong ng tinawag na Jaguar ni Karil bago siya lapitan at ilahad ang kamay sa kanya. Nagdalawang isip siya kung tatanggapin yun lalo't nanilisik ang titig sa kanya ni Karil. Nagkusa na lang tuloy siyang tumayo pero nanlamig nung hawakan siya sa bewang ni Jaguar. She's not a guest, kuya. Sinama lang yan ni Harry. Muling apila ni Karil. Dumiin ang pisil ni Jaguar sa bewang niya habang siya bahagyang nagulat at naglipat-lipat ang tingin kay Karil at Jaguar. Magkapatid ang dalawa? Kadugo ng mga anak niya ang malditang Karil na to? Hindi to sinagot ni Jaguar. Imbis ay giniya siya paalis sa party. Huwag mong kampihan yan, kuya! Don't listen to her. She's a spoiled brat. Bulong ni Jaguar sa kanyang tenga. Napaiwas siya ng tingin. Ngunit tumawang ang mga labi matapos matanaw sa grupo ng kalalakihan si Sir Harry. Madilim ang titig sa kanila ni Jaguar habang may hawak na wine glass. Nakaigting pangpangan nitong hindi nag-iwas ng tingin. Hindi nga yata nakikinig sa sinasabi ng katabi nito. Bahala to, hindi siya nito tinulungan at nanood lang na apihin ng ex-girlfriend nito. Tapos mukha ito pang galit. The party's over! Galit at inis pang sigaw muli ni Karil, ngunit nakalayo na sila doon ni Jaguar. Pinakawalan nitong bewang niya noong nasa dalampasigan na sila, nahiya siya bigla. Paano ba niya kakausapin ang ama ng mga anak niya? Thank you, nihiyang sambit niya. Ngumiti ito ng malawak dahilan upang madipin na ang cleft chin nito at panga. Bahagyang naningkit ang mga mata nito sa pangiti. Hindi niya tuloy maiwasang titigan to, lalo ang mapilantik na mga pilik mata. Stop staring, I'm a bit shy. May hinang sambit nito ngunit ngumisi kaya alam niyang nagbibiro to. Napaiwas siya ng tingin at napalunok. Sorry, iniisip ko kasi saang anggulo kayo hawig ng mga anak mo. Mga anak ko? I'm pretty sure I'm single, miss. Kinagat niyang ibabang labi, masyado niya itong nabigla. Naglahad na lang siya ng kamay. I'm Marian, Jaguar, salamat sa kanina. Mabilis nitong shinake ang palad niya. No worries, I told you my sister is a brat. Pinisil pa nitong kamay niya bago pinakawalan. Napasunod pa siya ng upo sa buhangin nung umupo to, hindi niya maiwan.
Hindi pwedeng hindi niya masabi. Narinig ko, maraming fraternity member ang naroon kanina. Sambit niya na mabilis nitong kinalingon. What? It's forbidden to talk about the fraternity, Marian. At mas lalong hindi pwedeng makilala ang mga miyembro. Napalunok siya. I know Alpha Omega Fraternity. Miyembro, mali. Leader dyan ang ama ng mga anak ko. It's you, Jaguar. Nanakan mo ko. May kambal tayong anak. Nagbunga ang initiation na ginawa mo sa akin. Diretsong saad niya at hindi umiwas ang tingin dito. Mukha itong nagulat at naituro pang sarili. Ako? Leader? I'm a member, but not a leader, Marian. I'm sorry, I don't think I'm the father. Hindi ko pa natatry gumawa ng initiation. It's the leader's duty to use the new recruits. Humina ang boses nito na tila ayaw iparinig sa iba ang rule na yon. Nalamig siya. Pero ikaw si Jaguar. It's my real name, not my code name. Jaguar ang code name na nakabuntis sa'yo? Kuryosong tanong pa nito. Nabasag ang konting pag-asa niya para sa mga anak. Parang gusto niyang humikbi. Oo, baka kilala mo. Baka pwede ipagtanong mo sa mga kasapi niyo, please. Kailangan ng ama ng mga anak ko. Kinapitan niya pang braso nito at tumingala dito. Pumuntong hininga to. As much as I wanted to help you, I couldn't. We're not allowed to reveal other members' code names. Hindi ko rin kilalang iba. Si Harry, anong code name niya? Narinig ko, leader siya. Pamimilit niya dito. I honestly don't know. Hindi lang siya ang leader, Marian. May pinaka-leader pa, si X. And please, stop digging details. Baka ipapatay ka. Nanlamig siya dahil doon. Naalala niya bigla ang best friend niyang si Nelia na basta nalang nawala. Matapos siyang tulungang hanapin si Jaguar. Tatanungin ko na lang si Harry. Don't do that. Kabadong pigil nito. Paano kung hindi siya? Iba siya kapag businessman at iba rin siya kapag leader ng fraternity. He's cruel and ruthless leader. Walang dapat makaalam na alam mong Alpha Omega kung gusto mong maging tahimik ang buhay mo. Senserong paalala nito. Bumagsak ang mga balikat niya. May punto to. Delikado yon. Si Athena nga na miyembro, bigla ring nawala noon dahil sa pangungulit niya dito. Ano ang gagawin ni Marian para mahanap ang Jaguar na ama ng kanyang mga anak? Magawa kaya niyang itanong ito kay Harry? Gayong kalakit itong panganib na pwedeng mangyari sa kanya? Yan ang ating alamin sa susunod nating kabanata.